Pangulong Duterte agad. Dating Pangulong Duterte po, mga bossing. Ha? Ayan. No? So dito, saan ba, Jordan, saan bang balita ito? Ano, sa politiko or kung saan man, o Rappler o kung saan man, comment mo na lang dyan. Sabi po dito sa balita, na ang nagsulat po ay si Tita Valderrama Rodrigo Duterte from the Punisher to Rights Advocate, which is kitang-kita naman ho natin, mga kababayan. Kung dati, puro talagang matigas na matigas ang dating Pangulong Duterte, no? Kapag kayong talagang nakaharap po sa mga kamera o Vera Files, no? Pag talagang nakaharap sa camera, mga kababayan. Pero ngayon po, ay, gusto na yata mag-lawyer ng human rights, mga kababayan, no? Basahin ho natin, ha, mga bossing. Based on his recent criticism of the Marcos Jr. administration, alam nyo naman po, yung mautog nila, puro ganyan lang naman ho, mga bossing. Puro kritisismo, puro papabagsak sa gobyerno, former President Rodrigo Duterte now plays the part of an advocate of free speech and assembly and a defender of the Constitution. Di ba? That's a radical shift from his image as a tough-talking leader who had earned the moniker of the Punisher. Yan po yung talagang ipinangalan sa kanya. Kasi kapag nagsalita ang dating Pangulo, mga kababayan, madiin, matigas, tsaka talagang tetigihin kita. Pag ikaw nagkamali, tegi ka. Na ngayon ho, mga bossing, nangunguna ho. Nangunguna ho. Although sa human rights, mga kababayan. Sabyado dun sa ano pagpunta doon sa ba yun? Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom ni Kibuloy. Madami daw hong naargabyado kaya umaapila. Madami daw hong kumbaga naargabyado ang karapatang pantao, mga bossing. Ano? Approaching the age of 80, Duterte himself says he can die anytime, but adds, I am forced to come out. Why? Because I love my country. Paiba-iba na din ang dating Pangulo. Is Duterte going through the redemption period? But as he said, sorry, 4,000 of suspected drug pushers, blah, 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 blah. Ang haba nito mga kababayan. So anyway, ang buod ho niyan, mga boss, chief, sir, yung dating matigas na Duterte, ngayon, no? Dahil naiipit sila, naku, dahil ayaw ng pakawalan o ayaw mahuli yung kanyang best friend na si Kibuloy, grabe naman kayo. Nilalabag nyo ang karapatang pantao nung mga KOJC. Sabi ni Yana, Janelle Padolina, Boss Mark, tinira ka ni Spencer. Ayaw mo na yan. 70 years old na yan. Konti na lang. Pagbigyan mo na yan. Sikat na ba ako? Ako topic Pagbigyan mo na, konting ubo na lang ho yan. Baka sabihin, konting ubo na nga lang Tapos, ano na, thunders na Hindi mo pa pagbigyan. Ayaw mo na. Konti na lang ang pirma niyan. Mga kababayan, eto, nakasulat din po dito, mga bossing. Following the cancellation of a rally in Tacloban City, May 25, the former president denounced the current administration policy of stifling peaceful dissent, and accused of doing everything to prevent yung mga maisog rally daw po nila, mga kababayan. Yung mga maisog, yung mga mautog na rally nila, mga bossing, lagi naman po nilang sinisisi yung sa gobyerno yan Lagi naman ho nilang sinisisi, no? Kay PBBM yan, nakesyo, pinipigilan ni Bongbong Marcos, tapos sasabihin ng mga uto-uto ng mga vlogger kagaya nila Spencer, sasabihin, si Marcos pinipigilan. Bakit kayo natatakot matuloy yung mautog? May bagyo hunong sa Tacloban, mga kababayan. Sila na mismo nagsabi, masama ang panahon Di ho ba? Di ho ba? Masama ang panahon sa Tacloban hindi matutuloy. Ang dami na nilang in-issue kung ano-ano na po, mga kababayan. At sa pangunguna yan,
nung The Punisher dati, mga bossing, na ngayon human rights advocate na po. Cheryl Santamaria, Chris Rose, Ben Payne. Oh, wala yang si Spencer. Uugod-ugod na yan. Puro daldal na lang ginagawa. Usapang bakla doon no? Parlor ba yan? His dramatic statement. Oh, ito daw po, duktong pa. His dramatic statement in an open letter to the people of Tacloban City, however, do not much with the explanation of the organizer that the rally was canceled due to the mobilization problem caused by typhoon. Oh. Hilong-hilo na dito si Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi na alam kung ano ang sasabihin, hindi na alam kung ano ang gagawin. No, yung dating The Punisher na talagang kapag ka nagsalita, tetegihin ko kayo. Ngayon, may karapatan bang magsalita ito tungkol sa human rights, mga bossing? Si Duterte pa? Na yung panahon niya, halos 30,000 ang nategiho, mga kababayan. Tapos, maririnig natin, maabuso kayo Inaabuso niyo yung karapatang pantao Meron ho bang karapatan ito, mga kababayan? Tingin ko kung merong magsasalita tungkol sa ganito, si Duterte ang pinakawalang karapatan ho, mga bossing. No? Kailangan masagot niya muna yung mga sinasabi niya, yung mga ginawa niya dati nung panahon na siya ay nanunungkulan, which is doon madaming nagrereklamo na laganap po na dinurog ang karapatang pantao nila nung panahon nang siya ay nanunungkulan, mga bossing. Good PM, Boss Mark. Rally-rally yata ang mga palautog sa Pampanga. Nasa Pampanga ba sila ngayon? Oh. Ay, speaking of that, nakita ko yung rally nila, mga bossing. No? Nakita ko yung rally nila, parang meron nang ipinopost na GCash. Sabi ko, kunyari pa kayo, pahingi-hingi kayo ng GCash, pero may pondo naman yan. Di ba? Siguro, iniisip nila, para mawala sa isipan ng taong bayan na may nagpopondo sa atin, kunyari, manghihingi tayo ng abuloy. Abuloy, bakit? Sabi ko, sino ba matetegi na? Yung 70 anyos doon, nagagalit. Nabubwisit to. Mainit ang ulo ng 70 anyos, mga kababayan. No, sabi ko, 70 anyos na to Matetegi pa dahil sa kay Mark Ramos. Dahil kay Mark Ramos. Ano po, baka para doon yung GCash, mga bossing. Arlene Kayumanggi, Happy Father's Day. Pang 39 na like. Ayan.